Huwag mong pakinggan ang huling audio. Tahimik ang barangay tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi yung normal na tahimik na naririnig mo pa ang aso o tricycle sa malayo. Ito yung klaseng katahimikan na parang huminto ang mundo at ikaw na lang ang gumagalaw. Ganitong oras nagtatrabaho si Elena. Podcast editor siya ng horror content. Iyon ang kanyang araw, habang lahat ay natutulog, siya naman ay gising para makinig sa mga kwento ng patay, multo, at mga bagay na hindi na dapat binubuksan pa. Nakatira siya mag-isa sa isang maliit na apartment. Sa lumang gusali, na may manipis na pader. Mahina ang ilaw sa hallway. Bandang 2:17 AM, may pumasok na email. Ang subject, last audio, please finish tonight. Walang pangalan ang sender. Napakunot noo si Elena. Sanay siyang makatanggap ng submissions, pero palaging may pangalan, kahit alias man lang. Nang binuksan niya, isang audio file lang ang laman. Ang nakasulat ay, huling taga-edit, at may kasamang maikling mensahe. Pakiusap, tapusin mo muna bago siya makalapit. Nanlamig bigla ang kamay ni Elena. Pero bilang editor, pinigilan niya ang takot. Inisip niya, marketing stunt lang to. Para magmukhang creepy. Isinuot niya ang headphones. At pinindot ang play. Audio log 2:00. Sa una, wala, static lang. Parang hangin sa loob ng lumang radyo. Mga 10 segundo ang lumipas. May huminga. Hindi malakas. Hindi rin mahina. Pero ito ay malapit. Parang may taong nakadikit ang bibig sa mic. Tapos may nagsalita. Isang boses ng lalaki. Paus. Nanginginig. At nagsalita ng, kung naririnig mo to, ibig sabihin, ikaw na ang huli. Napakurap si Elena. Napahigpit ang hawak niya sa mouse. Magaling ang acting, naisip ni Elena. Sobrang linas ng audio. Nagpatuloy ang boses sa audio. Editor ka, di ba? Alam kong editor ka. Ikaw lagi ang huli. Ikaw ang nakikinig kapag tapos na ang lahat. Biglang tumayo ang balahibo ni Elena. Paano niya nalaman? Hindi niya pangalan ang binanggit. Pero trabaho niya. Nagpatuloy ang audio. Ganito yan, tuwing may nakikinig, ay may lumalapit, pero hindi agad, ito ay dahan-dahan. Parang anino na gumagapang. At may marahang kalusko sa background ng audio. Parang, may pagkaskas ng kuko sa pader. Hindi niya namalayang napalingon siya sa mismong pader ng apartment niya. Wala naman tao, at ito'y tahimik. Bumalik ang atensyon niya sa audio, nagpatuloy ang nagsasalita. Noong una, akala ko guni-guni lang. Pero mali, hindi siya simpleng tunog lang. Presensya siya. Nang biglang nagiba ang boses sa audio. Mas malapit. Kung editor ka, maririnig mo to ng buo. 7 minuto na ang lumipas. Pawis na pawis si Elena pero hindi niya maipos. Parang may pumipigil sa daliri niya. Habang sa audio, ay umiiyak na ang lalaki. Hindi mo siya maririnig kung hindi ka nag-iisa. Napatingin siya sa paligid. Mag-isa lang siya. At sigurado siya doon. Pero bakit? Parang may mabigat sa likod niya. Nagpatuloy naman ang lalaki sa pagsasalita. Noong una, sa headphones ko lang siya naririnig, pabulong. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko, ang sabi ng lalaki sa audio. Hanggang sa biglang binanggit ng lalaki ang pangalan ni Elena. Elena. Napatigil si Elena sa paghinga. Hindi niya naman pangalan ang binigay sa email. Hindi rin siya ang nagsasalita sa mic. At hindi siya nag-record. Pero malinaw. Diretsyong binanggit ng nasa audio. Elena, huwag mong tanggalin ang headphones. Kumirut ang dibdib niya. Gusto niyang hubarin ang headphones. Pero parang may humahawak sa ulo niya. Hindi pisikal. Parang pressure. Kapag tinanggal mo yan, maririnig mo siya ng direkta, ang sabi ng lalaki sa audio. May mahinang tunog sa background. Parang pag-iyak ng bata. Nasa kalagitnaan na si Elena ng audio. Dito nagsimulang mag-iba ang lahat. Hindi na lang audio ang gumagalaw. May naririnig na siya sa apartment. Una, parang may tumakbo sa hallway. Sumunod,
Parang may nagbukas ng pinto sa unit sa tapat. Pero wala siyang kapitbahay sa oras na yon. Sa audio, nagsisigaw na ang lalaki. Huwag kang lilingon. Kapag naramdaman mong may humihinga sa leeg mo. Biglang may mainit na hangin sa batok ni Elena. Napapikit siya. Hindi siya lumingon. Sa audio, huwag mong titingnan. Kasi kapag nakita mo siya, gagayahin ka niya. May mahinang click sa likod niya. Parang lock ng pinto. Alam niyang iniwan niyang bukas iyon kanina. Dahan-dahan siyang napaluha. Gusto niyang sumigaw. Pero sa audio, may bumulong. Kapag nagsalita ka, maririnig ka niya. Halos tapos na ang audio. Halos hindi na rin humihinga si Elena. Sa puntong to, may isa na siyang napansin. Hindi na gumagalaw ang timeline ng audio. 24:58. Paulit-ulit. Pero patuloy pa rin ang boses. Kung nandito ka pa, ibig sabihin, katabi mo na siya. May mabagal na paghinga. Hindi na sa audio, kundi sa mismong kwarto na ni Elena. Nararamdaman niya ang bigat sa likod niya. Parang may nakayuko. Parang may nakasilip sa screen. Sa audio, huwag kang lilingon. Unti-unting bumagal ang boses ng lalaki. Editor, ikaw na ang susunod na magre-record. Biglang tumigil ang audio. Dead silence. Biglang nag-on ang recorder ng computer niya. Hindi niya pinindot. At sa screen, may gumagalaw na wave. May nagre-record. Dahan-dahan, may nagsalita sa mic. Boses na ni Elena. Kung naririnig mo to, ibig sabihin, ikaw na ang huli. At sa mismong sandaling yon, may bumulong sa tenga ni Elena. Salamat sa pakikinig. Kinabukasan, may bagong email na ang podcast network. May bagong submission. Isang audio file. Huling editor, Wave. Walang pangalan. Pero malinaw ang description. Pakiusap. Tapusin mo na bago siya makalapit.